Good day, my dear students. I am Sir Sai, your math teacher. We are already done with modules 1 and 2. So this time, let's focus on module 3, the absolute value and operations on integers. I will be dividing this module into 3 parts. The first one will be focused on the absolute value of a number. The second part is all about adding and subtracting integers. And then the last part is all about multiplying and dividing integers. Let us start our discussion through a prayer. Heavenly Father, add wisdom in our minds, subtract evil in our hearts, multiply our blessings, and help us divide it to others. Amen. So let us test if you can still remember our previous lesson. It's all about sets, right? So we can do this by playing Kahoot. So my instructions, go to www.kahoot.it and then you have to enter the code 09133196 and then enter your nickname by following the format below. And then take a screenshot of your final score and post it to our GC or our group chat. There are 10 questions, okay? So the format will be the first 3 letters of your section, followed by the first letter of your name, or first letters of your name, and then your complete surname. For example, Joshua J. Ramos of grade 7 Kamya. So his nickname will be CAMJJ Ramos. Minsan, hindi kasya yung pangalan, okay lang. Kung saan naputol, okay lang yun. Don't mind it, okay? So, you can pause this video and then do the activity. And then, once you're done, go back to this video and play it, okay? So, let's begin our part 1, absolute value. To start, let us discuss a number line. So, what is a number line? It is a straight line extending in opposite directions, just like this one. Kung papansin natin, sa magkabilang dulo, meron tayong arrowhead. Ang ibig sabihin yan, dire-diretso pa yan, wala yung katapusan. Yan ang number line. Okay? So, meron mga parts ang isang number line. So, you have the negative numbers, dito yan, sa kaliwa ng 0. Meron din tayong 0, ayan, and then meron tayong mga positive numbers. Sa kanan naman siya ng 0. So, ang 0 ay hindi negative, hindi rin siya positive. No? Siya yung naghihiwalay kay negative at kay positive numbers. No? So, ito ang isang number line. Next, let's have an activity to familiarize ourselves sa mga posisyon ng numbers sa isang number line. Okay? So, saan ba makikita ang mga symbols na to sa number line? So, nasa si circle. Where can we find circle? Nasa may negative 6. Okay? Napapansin natin, nasa kaliwa siya ng 0. How about yung star? Ayan, nasa negative 2. How about si thunderbolt? Nasa positive 2. How about si triangle? Ayan, nasa 5. Positive 5. Then, yung heart shape, nasa may 6. Okay? So, by this time, you are now familiar with the position of numbers on the number line. Huwag niyong pagbalik-balik na rin yung position nila. Okay? So, ang 0 lagi nandito yan sa gitna. Sa kanan niya, mga positive. Sisimula sa 1. Ayan. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Ito naman negative. Okay? So, next. Positive numbers is always greater in value than the negative numbers. Mas malaki ang value ng number kapag siya ay positive kaysa sa negative. Next, the numbers at the right side of the other is greater than in value than the left side. So, habang yung number ay nandun siya sa right, going to the right, mas lumalaki yung value niya. And then, in comparing two negative numbers, the smaller the number, the greater the value. So, kapag may dalawa kang numbers na negative, kung sino yung mas maliit yung number, yun yung mas malaki ang value. Okay? So, let's have a activity later. So, pero bago yun, explain natin to. So, for example, sino mas malaki? 1 o 4? Automatic, si 4. No? Kasi siya ay nasa may kanan. Mas kanan siya kaysa kay 1. Sino mas malaki? Yung value, negative 2 o 3? Positive 3. Automatic, positive 3. Sabi natin, kapag nagko-compare tayo ng isang positive at isang negative, mas malaki yung positive. Next, how about negative 3 at negative 1? Sino mas malaki? Maraming students na nagkakamali dito, sinasabi nila negative 3. So, the answer is negative 1. Sabi natin, kapag negative ang pinag-uusapan natin, kung ano yung mas maliit na number, yun yung mas malaki ang value.
Parang ganito lang yan sa buhay. Ano? Ang negative ay utang. Sino ang mas mayaman? Tao na ang utang niya ay piso lang o tao na ang utang niya ay 3 pesos? O, di ba? Mas mayaman siguro yung tao na ang utang niya ay piso lang. Kaya mas malaki yung negative 1 sa negative 3. Let's do this. Let's practice. So, we will use the symbols less than, greater than, or equal. No? So, ilagay natin siya sa mga blanks to make the expressions true. Kung saan naka-open, kapag ito yung gagamitin natin, yun yung mas malaki yung value. Gaya dito. Sino mas malaki? Positive 5 o positive 9? Siyempre, positive 9. No? Si 9 ay mas nasa kanan kaysa kay 5. Next, ito. Positive 4 o negative 4? Sinabi kanina, na kapag nagko-compare ka ng positive at negative, mas malaki yung positive syempre. Kaya, greater than ang gagamitin natin. How about 75 at negative 90? Marami nagkakamali dito. Akala nila negative 90 yung mas malaki. Eh, di ba nga, positive to kaysa dito? Tandaan nyo, kapag walang sign dito, positive yan. Maliban sa 0. Yung 0 kasi walang sign. So, ito ay positive 75. So, greater than. So, dito, ano mas malaki? 0 o negative 7? O, sino mas nasa kanan? Diba? So, si 0. So, greater than yan. Dito, wala kang utang. Dito, meron kang utang na 7. Sino mas malaki doon? Diba? Walang utang. Next, how about negative 8 at negative 1? Parehas negative. Sabi natin, mas lumiliit yung number, mas malaki ang value. So, negative 1. Kaya, less than. So, by this time, I hope, naintindihan nyo na yan at malinaw na sa inyo yan. So, let us study this one. Okay? So, meron akong number line dito. So, let us consider the integers on the number line. How far is positive 3 away from 0? How about negative 3? So, bilangin natin gaano na ba kalayo si positive 3 kay 0. So, mula dito, bilang tayo. 1, 2, 3. So, siya ay 3 units away from 0. How about yung negative 3? Gaano siya kalayo sa 0? 1, 2, 3. So, 3 units din. No? So, based on the figure, both negative 3 and positive 3 are 3 units away from 0. Therefore, the absolute value of negative 3 is 3 and the absolute value of positive 3 is also 3. Ano? So, ibang examples pa. Ano daw ang absolute value ng negative 5? The answer is 5 kasi siya ay 5 units away from 0 or to the left of 0. How about yung positive 8? Ano ang kanyang absolute value? O, di 8 din. How about yung absolute value ng 8 plus 5? To do this one, add nyo muna na sa loob. 8 plus 5, 13. Absolute value of 13 is 13. So, ibig sabihin, ito ay 13 units away from 0 or to the right of 0. To the right kasi positive siya. So, yan ang absolute value. As mentioned earlier, so the absolute value of a number is the distance of the number from 0, also known as the origin. It is denoted by 2 vertical bars like this one. No? Ang absolute value ay positive. It's always positive kasi we're speaking of distance. Gaano kalayo ang isang number sa 0 sa isang number line. So, ito. What is the absolute value of negative 8? Automatic yan, positive 8. How about yung positive 20? Hindi mo na kailangan pang hanapin sa number line yan at magbilang ka na kung gaano siya kalayo. So, always, positive 20. How about yung absolute value ng 1/2? The 1/2. How about yung absolute value ng negative 228? Gagawa ko ba ng number line tapos hanapin mo yung negative 228? Hindi na. No? So, the absolute value is 228. I hope naintindihan nyo na to. Next part naman natin, we will discuss addition and subtraction of integers.